Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, opening day ng FIBA World Cup at gaganapin ito sa Philippine Arena sa Bulacan kung saan bibida dyan ang ating Gilas Pilipinas mamayang alas 8 ng gabi kontra sa Dominican Republic na pinapangunahan ng NBA All-Star and former number 1 pick Karl Anthony Towns. Well, ang previous record ng attendance sa isang FIBA game ay 32,616. Well, as of yesterday ay 43,000 na ang naibenta na tickets at 3,000 na lamang ang natitira. Tandaan, as of yesterday pa ito, may another 4,000 na expected para sa mga media, VIPs, and other players, coaches, and team staff ng ibang bansa. So all in all, expected na magkakaroon tayo ng crowd of 50,000 mga kaibigan. Hindi lang nga yan mga Pinoy, bagkus iba't ibang lahi ang makikita natin dito. So historic night nga ito para sa FIBA at sa Pilipinas. Hopefully nga ay makatulong ang crowd na ito upang manalo ang Gilas kontra sa heavy favorites sa Dominican Republic. Ayon nga kay Jason Castro ay ang importante ay makadikit tayo patungo sa 4th quarter at magiging malaking tulong ang ating 6-man at yan nga ay ang mga fans. Just imagine kapag naka 3 points si Clarkson kung gaano kaingay ang buong Philippine Arena o kaya naman makadunk si Kai Soto or even just a rebound mula kay Scottie Thompson at dito nga ay posibleng magulat ang Dominican Republic at kabahan. Alam natin na NBA All-Star si Karl Anthony Towns ngunit medyo may kabangay ito tuwing playoffs na hype ng mga fans. Madami nga silang experience sa basketball, ngunit isang bagay ang tiyak na hindi pa sila nakakapag-experience ng ganitong klase ng crowd na makikita nila sa Philippine Arena. 50 to 55,000 people nga yan mga kaibigan. So again, 8 PM yan mamaya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ito naman ng ilang mga kilala na NBA stars na kaabang-abang sa World Cup, unahin na natin ang obvious na si Luka Doncic ng bansang Slovenia, isang MVP caliber player sa NBA na inaasahan na magiging mukha ng liga para sa susunod na henerasyon ng mga basketball players. Susubukan niya ang buhati ng Slovenia sa gintong medalya. Isa pa ay si Shai Gilgeous-Alexander ng Canada, isang rising star sa NBA na naging bahagi na din ng All-NBA team. Inaasahan na magiging All-Star player pa siya sa mga susunod na taon sa NBA. Bukod sa kanya ay andyan din ang iba pang NBA stars ng Canada na tulad nila RJ Barrett, Dwight Powell at madami pang iba. Siyempre, ang buong Team USA ay binubuo nga ng mga kilalang NBA players. Sila ay papangunahan ni Anthony Edwards, Jalen Bronson at Jaren Jackson Jr. Bukod sa players ay star-studded din ang kanilang coaches. Andyan din sila Steve Kerr, Eric Spoelstra at Tyronn Lue, arguably 3 of the best NBA coaches in the last decade. Andyan din si Josh Giddey ng Australia na isa ding rising star. Kasama si Shai Gilgeous-Alexander ay sila nga naunguna sa young core ng OKC Thunder. Siyempre si Jordan Clarkson ng Pilipinas, Karl Anthony Towns ng Dominican Republic, Nico Melli ng Italy, Yuta Watanabe ng Japan, Jonas Valanciunas ng Lithuania, Bogdan Bogdanovic ng Serbia at madami pang iba. Halos lahat nga ng teams ay may isa o higit pa na NBA player. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?